rektahan na. Nasa Pilipinas na ang ICC. Lagot kayo, mga DDS. Siguro kapag narinig ni Bato de la Rosa itong vlog natin, mga kababayan, kabado na ho yun. Ano? Ano kaya yung tinutukoy ni Mark Ramos na nandito na yung ICC? Samantalang nakamatsyag ako, minuto, 24 oras. Sabi ni Bato. Ano? 24 oras, hindi na nga ako natutulog. Bantayan ko lang yung ICC na yan para alerto ako, para alam ko kung nakapasok na. Tas sasabihin ni Mark Ramos, nandito na ang ICC. Nandito na po talaga, mga kababayan. No? Namataan na po talaga, mga bossing. Mga DDS, kalma lang. Huwag nyo munang pagtaguin. Sila Bato de la Rosa, sila Bungo, at ang dating Pangulong Duterte. Huwag nyo munang sabihan na, magsialis na po kayo sa bansa. At nandito na ang ICC. Kalma lang kayo. Darating ang oras niyan. Ano po ba yung sinasabi ni Mark? Hindi ko pa pinapakita sa inyo pero natatawa na ako, mga kababayan. Nai-imagine ko na kung ano yung itsura ng mga DDS eto na nga, ipapakita ko na sa inyo. Nandito na ang ICC. Dumating na. Handa ng kolektahin ng inyong bayad. Sa totoo lang, kinabahan kayo, mga DDS, ano? Handa ng mangolekta ng inyong bayad. Hindi mga bossing. Seryoso tayo. Ito, pampaano lang natin yan Pampabisit lang natin doon sa mga DDS, mga kababayan. Pero ang totoo pabalik-balik na ang International Criminal Court sa ating bayan. Ano po? Sino ang makakapagpatunay dito? Yung mga rektang nakakausap po ng ICC. Sino ba yun? Sila Trillanes, mga bossing, no? Sila Senator Leila de Lima. Nandiyan din po si Attorney Cristina Conti na rektahan pong sinasabi na yung investigasyon ng ICC maaring bigla na lang putulin at hindi na ituloy. Bakit? Kasi nga yung dating Pangulo, di ba, doon sa Senado, umamin na. Naalaman na at narinig na ang dapat marinig ng International Criminal Court. Tapos, ang pinanlalaban ng mga DDS dito, mga kababayan, si Trump. Tinapa kayo. Ano naman kinalaman ni Trump sa ating bayan? Di ba? Yung sinasabi at ipinapaliwanag ni Donald Trump, mga bossing, doon sa kanilang bayan yun. Hindi dito sa ating bayan. Hindi po sa Pilipinas, mga bossing. Sabi dito, oh my God, nasa Pinas na ang ICC. Eto na! Papunta na sa inyo! Mga DDS! Kinabahan kayo. Talaga, ano? Lagi ho nilang sinasabi sa atin, mga kababayan, na Mark Ramos, paulit-ulit ka na malapit na ang ICC pero wala naman. Kung maalala nyo ho, mga kababayan, yung kay Buloyski, ganyan ho sila, di ba? Pajulet-julet ho sila, mga kababayan, na sinasabi na kala ko ba mahuhuli na si Buloyski? Bakit hanggang ngayon wala pa din? Bakit hanggang ngayon hindi pa din makita nung inyong mga kapulisan o nung pambansang kapulisan? Hindi ho tinigilan ni Torre. Mga kababayan, nasaan ang ending ni Buloyski? Ayun, nasa Oblo. So ganito din ho yan, mga bossing. Di ho ba? Pinagtatawanan natin sila, no? Pero ang totoo, nasa atin naman talaga ang huling halakhak. Sabi ni Chi, one squad forever, on the way, nasa jeep na traffic lang. Di ba, mga bossing? Banat sila ng banat na ICC, wala na yung ICC ninyo. Pero kapag pinag-uusapan naman mga bossing, nanginginig naman po ang mga tuhod nila. No? Pagka konting makarinig, si Bato de la Rosa, konting makarinig ng ICC yan, nang gagalaitin na, hindi mo na alam kung ano gagawin.
Di ba sabi ni Orly, puro pronouncement naman ng NBI at DOJ. Pagka yung pinag-usapan yung tawag dito, investigasyon, etc., hindi na alam ni Bato de la Rosa kung saan magsusuot. Di ba? Mga bossing, ay nako mga DDS, wag kayong mainip. Dahil po yan, biglaan po. Bakit po nasabi ni Mark Ramos na biglaan? Kasi hindi naman po pwedeng sabi, i-announce natin, ganitong petsa, ganitong araw, papasok ang International Criminal Court sa Pilipinas. Ganitong petsa, sa tulong ng Interpol, ise-serve ang warrant of arrest nila dating Pangulong Duterte, ni Bato de la Rosa, nila Albayalde, at kung sino pa. Di ba? Biglaan yan. Para paniguradong walang sisibat, walang tatakas. Kapag in-announce mo yan, baka padating pa lang, nakalabas na ho ng mga bansayan. Ako naniniwala din, mga kababayan, ano po? Naniniwala ako, yung pagpalit po ng mga kapulisan doon sa Davao, parte po yan. Taga saan ba yung mga aarestuhin? Taga saan ba yung seserban ng warrant of arrest? Taga Davao. Sino ba ang mayor doon? Si Baste Duterte. Kung yung mga kapulisan pa din niya ang itatalaga doon at magsisilbi doon, baka hindi po namin kayang iserve to. Di ba? Magagalit po sa amin si Mayor Baste. Hindi po namin pwedeng iserve to. Kababayan po namin yan dito sa Davao. Hindi po namin pwedeng hayaan. Ganun, mga bossing. Kaya, ilan yung mga kapulisang pinalit? Kung di ako nagkakamali, hindi mga taga Davao yan. Para kapag kinausap na ng Interpol ang Philippine National Police, eto, humingi sa amin ng tulong ang ICC na iserve ang warrant of arrest nitong mga taga Davao na ito. Di ba? Walang tangge. Walang alibay. Walang sasabing, kababayan po namin yan, hindi po namin pwede arestuhin yan. Walang takot. Rektahan na ise-serve, mga kababayan, yung warrant of arrest. Ang kawawa dito, si Bato de la Rosa. Talo na nga. Talo na nga. Hindi na nga umaangat yung kanyang kandidatura. Tapos ICC pa. Di ba? Yung kay Bungo naman, mixed emotion yun. Top 5 nga, nasa utak niya naman palagi yung ICC. Ang dating Pangulong Duterte, nako, ewan ko na lang ho, mga kababayan. Pero makikita natin, kung kanino ang huling halakhak, mga bossing. Kasi sabi ng mga DDS, yung ICC daw hindi na dadating dahil daw po kay Donald Trump. Sagot naman natin, anong pakialam ni Donald Trump sa ating bayan? Di ba? Anyway, mga kababayan, tigilan nyo na nga yung pananakot dyan sa mga DDS.